Umaasa ang grupong Pasang Mazda na aaprubahan na ngayong linggo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang hiling na taas pasahe sa tradisyonal na jeep at modernized units. Ngunit kung hindi ito may pagkakaloob, hindi raw malabong magsagawa sila ng malawakang tigil pasada o isang malaking rally sa harap mismo ng tanggapan ng ahensya. Si Sheena Torno sa report. Alauna na ng hapon ng Lunes, ngunit wala pa ring pasahero si Richard Iba habang nakapwesto siya sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa panahong ito, matumal na raw ang biyahe dahil sa matinding kompetisyon wala sa modernized jeepneys, habal-habal o motorcycle taxis. Karamihan nga ng kinikita niya ay nauubos lamang sa panggatong, pagkain at iba pang gastusin sa araw-araw. Kung dati sapat ang kinikita ni Richard na halos 1,000 piso sa paghapong pasada, ngayon, hirap na raw siyang kitain nito. Dahil dito, pabor siyang itaas sa 15 pesos ang minimum na pamasahe mula sa kasulukuyang 13 pesos. Kung sa jeepney na ganito na luma, na 15, malaking bagay sa amin. Ang mas maganda nga na medyo mataas na yung pamasahe. Okay. Sa ganito na mahina din yung biyahe, lang din tayo, makapakain tayo sa mga pamilya natin. Matatandang nais ng grupong Pasang Mazda kasamang iba pang transport organizations na muling buhayin ngayong 2025 ang kanilang petisyong nakabinbin na sa LTFRB mula pa noong 2022 at 2023. Hinihirit ng grupo ang piso hanggang 3 piso na taas pasahe sa parehong traditional na jeep at modernized units. Kung ito'y maaaprubahan, ang kasulukuyang 13 pesos na pamasahe sa jeep ay magiging 15 pesos, habang ang 15 pesos naman na pasahe sa modernized units ay aakyat sa 17 pesos. Si Obet Martin, presidente ng Pasang Mazda, ay umaasang mapagbibigyan ang kanilang hiling. Ngunit kung hindi, handa raw ang grupo na magsagawa ng kilos protesta sa harap ng LTFRB. Sundan po niya ang susunod na kabanata. Mag-uusap muna kami ng grupo namin Magnificent 7. Then kami a-action. Pero magkakaroon nga po ng malawakang tigil pasada kapag gano'n? Maaaring gano'n at maaaring mag-rally kami sa harapan ng LTFRB. Pero posibleng yun ang gawin niyo? Maaari. Mabigat na ang pasanin ng maraming superta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pati na rin ng pagkain, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin. Tiniyak naman ng LTFRB na may ginagawa silang hakbang tungkol dito. Sa katunayan, nakatakda na ngayong Miyerkules ang pagdinig sa petisyon ng transport groups. Yung dating petition nila noong 2023 na naka-hold pa rin sa board ay i-heard ngayon sa Wednesday, which is February 19, para i-continue po yung deliberation po ng petition for fair increase po ng ating PUJ. Pero paglilinaw ng ehensya, hindi nangangahulugan na otomatikong maaaprubahan ang hiling na taas pasahe. Marami pang kailangang pag-aralan, lalo na ang epekto nito sa commuter at inflation. Binabalansi po natin ang pag-grant ng increase kasi mayroon po itong effect din sa ating inflation at doon po sa ibang mga goods na maapektuhan din po yung mga mamamayan natin. Kasi yung mga prices po ng goods pag nag-i-increase po yung fare. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SM Rai News.